Hindi malilimutan ni Lola Fe ang araw na yon. Ang araw na tila tumigil ang mundo niya. Maaga pa lang, ay may kakaibang kaba na siyang nararamdaman. Tahimik ang umaga, ngunit parang may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib. Sanay na siya sa katahimikan ng kanilang maliit na bahay. Pero ang pakiramdam noon, parang merong paparating na unos. Bandang tanghali, tumating ang balita. Isang kapitbahay ang nagmamadaling kumatok sa kanilang pintuan. Hingal at halatang nag-aalala. Aling Fe, may nangyari kina Antonio. Parang biglang nawalan ng tunog ang paligid. Hindi kaagad naintindihan ni Lola Fe ang mga sumunod na salita. Aksidente, ospital, malubha. Nang marating niya ang ospital, doon tuluyang bumagsak ang kanyang mundo. Wala na ang kanyang nag-iisang anak na si Antonio at pati na rin ang asawa nito. Hindi siya kaagad nakaiyak. Tulala lamang siyang nakatayo sa gilid ng kama. Hawak ang malamig na kamay ng kanyang anak. Parang hinihintay niyang gumalaw ito, magsalita o ngumiti tulad ng dati. Ngunit wala na talaga. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Sa labas ng silid, naroon ang 4 na batang hindi pa lubos na unawaan ang nangyari. Si Rosaline, 15 taong gulang, ay tahimik lamang. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at sakit. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, pilit na nagpapakatatag para sa kanyang mga kapatid. Si Benjo naman ay hindi mapakali, lakad lang ng lakad. Tila galit sa kung anumang nangyari. Hindi pwede to. Uuwi pa sila, hindi ba? Paulit-ulit niyang tanong. Si Inigo naman, na mas bata, ay nakatingin lamang kay Lola Fe. Lola, bakit hindi na sila gumigising? Inosenteng tanong niya, na tila kutsilyang tumutusok sa puso ng matanda. At si Wela, ang bunso, ay walang tigil sa pag-iyak. Nakakapit siya sa damit ng kanyang Lola Fe. Takot na para bang mawawala rin ito. Doon na tuluyang napaluha si Lola Fe. Hindi dahil sa sakit ng pagkawala, kung hindi dahil sa bigat ng responsibilidad na biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. 4 na bata, 4 na buhay na ngayon ay sa kanya na nakaasa. Sa gabing iyon, umuwi silang lahat sa bahay na tila naging mas maliit at mas tahimik. Wala na ang dating ingay. Wala na ang tawanan. Ang bawat sulok ay may alaala at bawat alaala ay mayroong kirot. Habang natutulog ang mga bata, si Wela ay umiiyak pa rin sa kanyang paghikpi. Si Inigo ay yakap ang lumang unan. Si Benjo ay nakatalikod at tahimik. At si Rosaline naman ay gising pa rin, nakatitig sa kisame. Nakaupo si Lola Fe sa gilid ng bintana. Tahimik siyang umiiyak. Paano ko sila palalakihin? Bulong niya sa sarili. May edad na siya. Mahina na ang kanyang tuhod. Mabilis mapagod ang kanyang katawan. Wala siyang malaking ipon. Wala ring kasiguradahan sa kinabukasan. Ngunit nang marinig niya ang mahinang tawag, Lola! Si Wela yon. Iniabot niya ang kanyang kamay, kahit tulog na tulog. Doon niya napagtanto na hindi siya pwedeng sumuko. Pinunasan ni Lola Fe ang kanyang mga luha at marahang lumapit sa mga bata. Isa-isa niya silang tinakpan ng kumot. Hinaplos ang kanilang mga buhok at tahimik na nangako sa sarili. Kahit mahirap, kahit matanda na ako, hindi ko kayo pababayaan, mga apo. Sa gitna ng dilim ng gabing iyon, isang matandang babae ang nagpasya. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa 4 na batang wala ng ibang aasahan. At doon, nagsimula ang kanilang laban sa buhay. Lumipas ang mga linggo matapos ang trahedya. Ngunit ang sakit
ay nanatili sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ganun pa man, hindi pwedeng manatili sa lungkot si Lola Fe. May 4 na batang kailangang buhayin at higit sa lahat ay palakihin. Maaga pa lang ay gising na siya. Bago pa sumikat ang araw, maririnig na ang kalansing ng kawali at ang paghalo niya sa malagkit na galapong para sa kakanin. Kahit masakit ang kanyang likod at tuhod, pilit siyang kumikilos. Hindi pwedeng tumigil. Sa maliit nilang kusina, nagsimula ang bagong rutina ng pamilya. Rosalia, apo, pakitignan nga itong gata. Mahinang utos ni Lola Fe. Tahimik na tumango ang dalagita. Hindi siya pala salita, pero sa kilos niya, makikita ang pagiging responsable. Siya ang unang tumulong kay Lola. Naghiwa, naglinis, at nagbantay ng apoy. Sa kabilang banda, si Benjo ay nakaupo, nakasimangot. Bakit ako na naman ang maglalako? Reklamo niya habang inaayos ang tray ng kakanin. Dahil ikaw ang pinakamabilis maglakad, apo. Sagot ni Lola Fe nang hindi tumitingin. Si Inigo po. Ano ba itong ginagawa ko? Sagot kaagad ni Inigo habang hawak ang maliit na notebook. Pinipilang ko yung puhunan natin kahapon. Napakamot si Benjo. Ang seryoso mo naman. Si Inigo ay masipag at mausisa. Kahit pabata pa, gustong-gusto niyang intindihin ang lahat. Kung papaanong kumikita, kung bakit kulang ang pera, at kung papaano pa nila ito mapapalago. At sa isang sulok, naroon si Wela, tahimik, ngunit maya-maya ay iiyak. Lola! Singhot niya. Hawak ang laylayan ng saya ng matanda. Bakit ka naman umiiyak, apo? Malambing na tanong ni Lola Fe. Miss ko na po si Mama. Sandaling tumigil ang lahat. Napabuntong hininga si Rosaline. Napayuko si Benjo at si Inigo naman ay tahimik lamang. Lumapit si Lola Fe at niyakap ang bata. Ako muna ang mama mo ngayon, apo ha? Bulong niya. At hindi kita iiwan. Mahal na mahal ko kayo. Pagkatapos ng paghahanda, nagsimula ang kanya-kanyang gawain. Si Benjo ang naglalako sa kalsada kahit labag sa loob minsan. Sumisigaw siya ng salitang, "Kakanin po! Kakanin po kayo dyan! Mainit pa!" habang naglalakad sa ilalim ng araw. Si Rosalie naman, matapos niyang tumulong, ay nag-aaral sa isang lumang mesa. Kahit kulang sa gamit, ay porsigidong-porsigido siya. Si Inigo, bitbit ang kanyang notebook, ay tumutulong sa paglista ng kita at gastos. Paminsan-minsan ay magtatanong, Lola, paano kung dagdagan natin yung paninda? Napapangiti na lamang si Lola Fe. Unti-unti lang, apo ha? At si Wela naman, kahit iyakin, ay sumusunod kay Lola kung saan-saan, tila takot na maiwan. Sa gabi, pagod ang lahat, ngunit sa kabila ng pagod, nagsasalo-salo sila sa hapag. Simpleng ulam, minsan tuyo, minsan gulay. Ang sarap naman ito, Lola. Sabi ni Benjo, kahit halatang gutom lang siya. Napangiti si Lola Fe. Doon niya naramdaman na kahit mahirap ang buhay, may dahilan pa rin para magpatuloy. Hindi naging madali ang pagpapalaki sa 4 na batang magkakaiba ang ugali. Madalas ang bangayan, sigawan, asaran, at tampuhan. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang natututong mag-adjust sa isa't isa. At sa gitna ng ingay, pagod at kakulangan, nabubuo ang isang pamilyang hindi perpekto, pero pinagbubuklod ng pagmamahal at sakripisyo. Habang nakahiga si Lola Fe isang gabi, dama niya ang sakit ng kanyang katawan. Ngunit nang marinig niya ang mahinang tawanan ng kanyang mga apo sa kabilang kwarto, napangiti siya. Kaya pa, bulong niya sa sarili. Dahil hanggat may dahilan siyang bumangon, hinding-hindi siya susuko.
Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa maliit na bahay ni Lola Fe. Nanatiling mahirap, ngunit mas naging malinaw ang direksyon ng bawat isa. Isang hapon, habang nagpapahinga sila matapos ang maghapong gawain, naupo silang magkakasama sa labas ng bahay. Mahangin, tahimik, at bihirang pagkakataon na wala silang iniisip na problema, kahit sandali lang. Ano bang gusto niyong maging paglaki niyo? Tanong ni Inigo, hawak ang kanyang lumang notebook. Napatingin sa kanya si Benjo. Pabida na naman ang tanong mo Ngunit sumagot si Rosaline. Marahan. Ako gusto kong maging guro. Napalingon ang lahat sa kanya. Bakit ate? Tanong ni Wela. Punas-punas ang mga mata. Para makatulong ako sa iba at para hindi na tayo manatili sa ganitong buhay. Sagot ni Rosaline. Simple lang ang tono niya, pero ramdam ang bigat ng pangarap. Ako naman gusto kong yumaman. Singit ni Benjo. Ayoko nang magbenta ng kakanin habang buhay. Napangiti si Lola Fe. Walang masama sa pangarap na yan. Napakagaganda ng pangarap ninyo. Basta't pagsikapan nyo lang ng mabuti mga apo. Ako naman, nag-isip sandali si Inigo. Gusto kong maging abogado. Ang dami kasing hindi patas sa mundo Napatawa si Benjo. Ikaw talaga, parang matanda mag-isip. At si Wela, tahimik lang noong una. Maya-maya ay nagsalita rin siya. Ako naman po gusto kong sumakay sa eroplano at magtrabaho doon. Flight attendant ba, Wela? Tanong ni Rosaline. Tumango si Wela. May kaunting ngiti sa kanyang labi. Sa simpleng usapan na iyon, nagsimulang mabuo ang kani-kanilang mga pangarap. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring naging malinaw ang realidad. Hindi magiging madali ang lahat. Kinabukasan, habang binibilang ni Lola Fe ang kita nila, napabuntong hininga siya. Kulang na naman. Narinig iyon ni Rosaline. Lola, magkano po ang kakailanganin ko sa susunod na pasukan? Tanong niya. Saglit na natigilan si Lola Fe. Ayaw niyang ipakita ang problema, pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Malaki-laki pa po. Tahimik na tumango si Rosaline. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Kailangan na naman nilang magdoble kayod. Kaya naman mula noon, mas lalo silang nagsumikap. Mas maaga nang gumigising si Lola Fe. Kahit masakit pa ang kanyang katawan, pilit niyang tinatapos ang paggawa ng kakanin at ulam. Minsan, halos hindi na siya makaupo sa pagod. Si Benjo, kahit makulit pa rin, ay mas naging seryoso sa pagtulong. Hindi na siya gaanong nagrereklamo sa paglalako. Si Inigo naman, lalo pang mas naging masipag. Gumagawa siya ng paraan para makatipid. Minsan, siya pa ang nag-iisip kung papaanong dadagdagan ng kita. At si Wela, kahit iyakin pa rin, ay natutong tumulong sa simpleng paraan. Pag-aayos ng gamit, pag-abot ng kailangan. Isang gabi, nagising si Rosaline at napansin niyang wala si Lola Fe sa higaan. Lumabas siya at nakita ang matanda sa kusina. Tahimik itong umiiyak habang hawak ang lumang pitaka. Lola? Mahina niyang tawag. Nagulat si Lola Fe at agad na pinunasan ng luha. Ikaw pala, apo. Bakit kising ka pa? Lumapit si Rosaline. Lola, huwag niyo na pong itago sa amin. Hindi nakapagsalita ang matanda. Kakayanin po natin ito, Lola. Tugtong ni Rosaline. Mag-aaral po ako ng maputi. Magtatrabaho rin po ako balang araw. Doon na tuluyang napaiyak si Lola Fe. Hindi dahil sa kahinaan, kung hindi dahil nakita niya na ang mga batang minsan ay umaasa lang sa kanya ay unti-unti nang natututong lumaban. Sa gabing iyon, hindi lang pangarap ang nabuo, kung hindi determinasyon. At kahit mahirap ang daan, malinaw na sa kanilang lahat, hindi sila titigil hanggat hindi nila naaabot ang buhay na matagal na nilang inaasam. Dumating ang araw na matagal nilang hinihintay, ang unang hakbang papalapit sa kanilang mga pangarap. Isang umaga,
Hawak ni Rosaline ang sobre na ilang beses na niyang binasa. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang nakatayo sa harap ni Lola Fe. Lola, Mahina niyang tawag. ano yon, Apo? Sagot ng matanda habang nakaayos ng mga ilalakong kakanin. Inaksep po ako. Napahinto si Lola Fe. Saan naman, Apo? Sa college po. Education po. Sandaling natahimik ang buong bahay. Talaga, ate? Sabat ni Benjo. Napalapit ka agad. Tumango si Rosaline. Pilit na pinipigilan ng luha. Oo. Biglang napangiti si Lola Fe. Ngunit kasunod noon ay isang malalim na buntong hininga. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Pero alam nilang lahat, simula pa lamang iyon ng mas mabigat na laban. Mas malaki ang gastos sa kolehiyo. Mas maraming kailangang bayaran. Tuition, libro, mga projects, at lalo na ang mga pamasahe. Lola, kung hindi po kaya, pwede naman po akong maghintay muna. Sabi ni Rosaline. Nag-aalangan. Umiling si Lola Fe. Hindi, Apo. Ito ang pangarap mo, hindi ba? Lalaban tayo. Kayang-kaya natin to. Sa tulong ng ating Panginoon, manalig lang tayo sa Kanya. At lumaban nga sila. Mas maaga nang gumigising si Lola Fe. Minsan, halos hindi na siya natutulog ng maayos. Dinagdagan niya ang nilulutong paninda. Kahit masakit na ang kanyang mga kamay sa kakahalo. Si Rosaline naman, bukod sa pag-aaral, ay tumutulong pa rin sa bahay. Madalas, gabi na siyang nakakapagbasa ng mga libro. Si Benjo ay nagbago na rin. Hindi na siya basta-bastang nagrereklamo. Mas maaga na siyang umaalis para maglako at mas marami nang binibentang paninda. Bilisan mo, baka maubusan ka ng suki. Biro ni Inigo minsan. Di tulungan mo ako. Sagot naman ni Benjo, pero may ngiti na. Si Inigo naman ay patuloy sa kanyang pag-aaral. Sabay tulong sa pagbibilang ng kita. Mas lalo siyang nagiging determinado. At si Wela, kahit bata pa, ay nagiging inspirasyon sa kanilang lahat. Tuwing nakikita niyang pagod ang ate niya, yayakap lamang siya. Kaya mo yan, ate. Lumipas ang mga taon na puno ng pagod, sakripisyo at tiyaga. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang araw ng pagtatapos ni Rosaline. Simple lamang ang suot ni Lola Fe. Lumang bestida na maayos niyang pinlansya. Ngunit ang ngiti niya ay hindi talaga matatawaran. Habang pinapanood niya si Rosaline na umaakyat sa entablado, tila bumalik sa kanya ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Ang mga gabing walang tulog, ang mga araw na kulang ang pagkain, ang sakit ng katawan, at ang takot sa hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, napawi ang lahat. Tinawag ang pangalan ni Rosaline at ang kanyang lola. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Lola Fe, hindi mapigilan ang luha. Lola? Bulong niya habang pumapalakpak. Pagkababa ng entablado, agad na lumapit si Rosaline sa kanya. Lola, para po ito sa inyo. Sabi niya, hawak ang kanyang diploma. Hinawakan ni Lola Fe ang mukha ng apo. Hindi, Apo. Para sa iyo yan. Pinaghirapan mo yan. Ngunit umiling si Rosaline. Hindi po ako makakarating dito kung wala po kayo, Lola. Mahigpit silang nagyakap. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam sila ng ginhawa. Hindi pa tapos ang laban. May 3 pang pangarap na kanilang aabutin. Ngunit ang unang tagumpay na iyon ay patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, kung may tiyaga, pagmamahal at paniniwala, ay talaga namang may mararating ka. At habang pauwi sila, hawak ni Lola Fe ang diploma ni Rosaline na parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Napangiti siya. Kaya pala. Bulong niya. Kaya naman mas kailangan ko pang magpakatatag. Dahil ang bawat sakripisyo ay may katumbas na tagumpay. Matapos ang pagtatapos ni Rosaline, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi pa man ganap na maginhawa,
pero ramdam na nila ang pag-angat kahit papaano. Nagsimula nang magturo si Rosaline sa isang pampublikong paaralan. Hindi kalakihan ang sahod, ngunit sapat na iyon para makatulong sa gastusin sa bahay. Lola, ako na po muna sa bigas at sa kuryente. Sabi niya isang gabi, habang iniaabot ang sobre ng kanyang sahod. Napangiti si Lola Fe, ngunit umiling. Mag-ipon ka, apo. Lola, kayo po muna. Matigas ngunit magalang na sagot ni Rosaline. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakahinga ng kaunti si Lola Fe. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Benjo naman ang susunod na haharap sa hamon ng kolehiyo. Political science ang pinili niya. Isang kursong hindi niya inaasahang mamahalin. Akala ko dati, basta't yumaman lang. Sabi niya minsan kay Inigo. Pero iba pala pag naiintindihan mo kung papaanong tumatakbo ang mundo. Ngunit hindi naging madali para sa kanya. May mga pagkakataong gusto niya nang sumuko. Hindi ko ata kaya to, sabi niya isang gabi. Pagod at para bang nawawalan ng pag-asa. Benjo, tapos ka na sa pagiging makulit. Kaya naman, ayusin mo at seryosohin mo ito. Tahimik lang si Lola Fe habang siya'y nakikinig. Benjo, apo, Malumanay niyang sabi. lahat kayo ay may kanya-kanyang laban. Pero hindi kita pinalaki para sumuko lang. Napayuko si Benjo. Opo, Lola. At muli siyang bumangon. Si Inigo naman ay mas lalong naging determinado. Dahil sa sipag at talino, nakakuha siya ng scholarship. Lola, libre na po ang tuition ko. Masayang balita niya isang araw. Hindi napigilan ni Lola Fe ang mapaluha. Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat ng tulong niya. Bulong niya. Mas naging magaan ang loob nila dahil kahit papaano ay nabawasan ng gastos. Samantalang si Wela ay lumalaki na rin. Mula sa iyaking bata, unti-unti siyang naging mas matapang. Lola, gusto ko pang maging flight attendant balang araw. Sabi niya minsan. Nako, mukhang malayo ang mararating mo, apo. Baka naman hindi na tayo magkita niyan. Biro ni Lola Fe. Si Lola talaga. Pero gusto ko pong makita ang mundo. At gusto ko pong sumakay ng eroplano. Kasama po kayo sa unang paglipad. Napatawa si Lola Fe sa sinabi ng apo. Ngunit sa kabila ng mga pangarap at pag-asa, hindi may kakaila ang katotohanan. Mas tumanda si Lola Fe. Madalas nang sumasakit ang kanyang likod. Minsan ay nahihilo siya habang nagluluto. Isang araw, bigla na lamang siyang napaupo habang nagtitinda. Lola! Sigaw ni Wela. Agad siyang lumapit at nag-aalala. Pagkatapos, ay dinala nila siya sa klinika. Ayon sa doktor, kailangan niya nang magpahinga. Hindi na po kayo pwedeng magpagod ng sobra, Lola. Bili ng doktor. Binigyan siya ng mga reseta at gamot. Pagkatapos, tahimik lang ang mga apo pag-uwi. Sa gabing iyon, nag-usap-usap silang magkakapatid. Hindi na pwedeng magkikilos si Lola. Sabi ni Rosaline. Oo nga eh, sagot ni Benjo. Kaya kami naman. Mula noon, mas lalo na silang nagkaisa. Mas pinaghati-hatian nila ang mga responsibilidad. Mas pinahalagahan ang bawat oras kasama si Lola Fe. At higit sa lahat, mas naging malinaw sa kanila kung bakit nila kailangang magtagumpay. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, kung hindi para sa taong hindi kailanman sumuko para sa kanila. Isang gabi, habang nakahiga si Lola Fe, narinig niya ang mahinang usapan ng kanyang mga apo sa kabilang kwarto. Tapos na yung panahon na si Lola lang ang lumalaban. Sabi ni Rosaline. Oo, sagot ni Inigo. Ngayon tayo naman, ate. Napangiti si Lola Fe. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng may kapayapaan dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Unti-unting nagbunga ang lahat ng pagod, luha at sakripisyong pinuhunan ng pamilya. Hindi man naging mabilis ang pag-angat, bawat hakbang nila ay matibay at bawat tagumpay ay pinaghirapan.
Si Rosaline ay tuluyan ng naging ganap na guro. Araw-araw siyang pumapasok sa paaralan. Bitbit ang simpleng bag at ang pangarap na minsan ay tila imposible. Sa bawat batang tinuturuan niya, naalala niya ang sarili. Lalo na ang kanyang Lola Fe. Mag-aaral kayong mabuti ha? Madalas niyang paalala sa kanyang mga estudyante. Dahil ang edukasyon ang siyang magdadala sa inyo sa mas magandang buhay at kinabukasan. Sa bahay, siya na ang isa sa mga haligi. Siya na rin ang madalas na gumastos sa pangangailangan nila. Si Benjo naman ay tuluyan ng nagbago. Mula sa makulit at reklamador na bata, naging responsable at determinado siyang binata. Nang araw ng kanyang pagtatapos sa kursong Political Science, hindi niya napigilan ang sarili. Lola tapos na rin po ako, sabi niya. Nangingilid ang luha. Hinawakan ni Lola Fe ang kanyang kamay. Sabi ko na sa iyo po, kayang-kaya mo yan. Sagot niya. Ngunit higit sa lahat, nakita ni Lola Fe ang pagbabago sa puso ni Benjo. Hindi na lang para sa sarili ang pangarap nito, kung hindi para sa pamilya. Si Inigo naman ay patuloy na lumalaban sa kanyang kursong nursing. Hindi naging madali ang kanyang pag-aaral. Mahaba ang oras. Mahirap ang training at minsan ay kulang sa tulog. Ngunit hindi siya sumuko. Para to sa inyo, madalas niyang sabihin. Dahil sa scholarship at sa tulong ng kanyang mga kapatid, nagpatuloy siya hanggang sa huling taon ng kanyang kurso. At si Wela, ang dating iyaking bata, ay isa ng dalagang puno ng pangarap. Nang makapasok siya sa kursong tourism, halos hindi makapaniwala si Lola Fe. Lola, patutupad ko na po yung pangarap ko, sabi niya habang yakap ang kanyang lola. Napangiti si Lola Fe. Alam ko, Apo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Hindi na kailangang magtinda ni Lola Fe araw-araw. Minsan, siya na lamang ang nakaupo sa labas ng bahay. Pinapanood ang kanyang mga apo. Ang dating bahay na puno ng pag-aalala ay napalitan ng tawanan at kwentuhan. Naalala niyo ba dati? Tanong ni Benjo minsan. Halos wala tayong makain. Oo, naalala namin yon. At ikaw, ayaw mo pang maglako noon? Sabi naman ni Rosaline. Natatawa siya habang inaalala ang nakaraan. Nagbago na ako ate ha, depensa ni Benjo. Totoo naman, singit ni Inigo. Ikaw nga yung pinakamaingay sa pagbebenta noon eh. Natawa ang lahat. Habang nakikinig si Lola Fe, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang mga gabing umiiyak siyang mag-isa. Ang mga araw na halos hindi niya nakaya. At ang takot na baka hindi niya na maitaguyod ang mga bata. Ngunit ngayon, narito sila. Unti-unting natutupad ang bawat pangarap. Unti-unti nilang binubuo ang buhay na matagal nilang pinangarap. Salamat sa Diyos. Mahina niyang bulong. Hindi man narinig ng iba, alam niyang ang bawat sakripisyo ay hindi na sayang. Dahil sa harap niya ngayon, ay hindi na ang mga batang umaasa, kung hindi ang mga taong marunong nang tumayo sa sarili nilang mga paa. At habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napagtanto ni Lola Fe ang isang bagay. Hindi lang niya sila pinalaki. Pinalakas rin niya ang kanilang loob para harapin ang mundo. At yon ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Dumating nga ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang huling pagtatapos. Maaga pa lang, ay abala na si Wela sa paghahanda. Maingat niyang inaayos ang kanyang toga. Habang panay ang tingin sa salamin. Hindi niya maitago ang kaba at saya na sabay niyang nararamdaman. Ready ka na ba? Tanong ni Rosaline habang inaayos ang kwelyo ng kanyang kapatid. Oo ate, pero kinakabahan ako. Sagot ni Wela. Normal lang yan, singit ni Benjo. Ako nga noon eh, parang gusto ko nang umatras. At umatras ka ba? Tanong ni Inigo. Hindi naman, natatawang sagot niya. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Lola Fe. Nakasuot siya ng maayos na damit, kahit halatang matanda na at mabagal ng kumilos. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Lola, tara na po.
Malambing na sabi ni Wela. Inalalayan siya nito patayo. Habang papunta sila sa venue, hindi mapigilan ni Lola Fe ang paglingon sa kanyang mga apo. Parang kailan lang, mga batang umiiyak pa ang mga ito, nag-aaway at umaasa sa kanya. Pero ngayon, mga profesional na. Pagdating sa lugar ng seremonya, puno ito ng mga magulang at estudyante. Ngunit para kay Lola Fe, iisa lamang ang mahalaga, ang makita si Wela sa entablado. Nang tawagin ang pangalan nito, tumayo siya. Malakas ang palakpakan. Napaluha si Lola Fe habang pinapanood ang bunso niyang apo na naglalakad ng buong kumpiyansa. Sa sandaling iyon, tila bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga hirap, ang gutom, ang pagod, at ang mga gabing puno ng dasal. At ngayon, heto na ang bunga. Pagkatapos ng seremonya, agad na lumapit si Wela sa kanila. Lola! Tawag niya, halos maiyak. Hindi na nakapagsalita si Lola Fe. Niyakap niya na lamang ang kanyang apo ng mahigpit. Lola, salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo sa amin. Nanginginig na sabi ni Wela. Lumapit din si Rosaline, Benjo at Inigo. Sama-sama nilang niyakap ang matanda. Ngayon, tapos na po kaming lahat. Dugtong ni Wela. Ikaw naman po ang pasasayin namin. Kami naman po ang bahala sa iyo. Napatingin si Lola Fe sa kanila. Isa-isa. Hindi niya napigilang mapaluha. Hindi na mahalaga yun mga apo. Ang importante ay nakapagtapos kayo at masaya ako para sa inyo. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa pag-uwi nila, may munting handaan na inihanda ang magkakapatid. Simpleng pagkain, konting dekorasyon, pero puno ng pagmamahal. Surprise! Sabay-sabay nilang sabi. Napangiti si Lola Fe. Habang kumakain sila at nagtatawanan, na puno ng ingay at saya ang bahay. Isang ingay na matagal na niyang hiniling na marinig. Hindi dahil sa problema, kung hindi dahil sa tagumpay. Nahalala niyo ba dati? Tanong ni Inigo. Halos hindi tayo makabili ng ulam nun, di ba? At si Wela, iyak lang ng iyak. Biro naman ni Benjo. Hoy, ano ba kayo? Puro kayo pangasar sa akin porkit ako ang bunso. Natatawang sabi ni Wela. At si Ate Rosalie naman, laging seryoso. Dagdag pa ni Benjo. Napangiti si Rosaline. Kailangan Lahat sila ay napatawa. Tahimik na pinagmamasdan ni Lola Fe ang kanyang mga apo. Sa kanyang puso, alam niyang sulit ang lahat. Ang bawat pagod, bawat luha, bawat sakripisyo, lahat ay may dahilan. At ang dahilan na yon ay nasa harap niya ngayon. Isang pamilyang buo, matatag, at puno ng pagmamahalan. Habang nakatingin siya sa kanyang mga apo, napapikit siya sandali at napangiti. Salamat po, Panginoon. Bulong niya. Dahil sa wakas, hindi niya na kailangan pang mag-alala. Ang mga batang minsang inalagaan niya, sila na ngayon ang mag-aalaga sa kanya. At doon nagtapos ang kanilang kwento. Hindi sa lungkot, kung hindi sa isang masayang simula. Lumipas pa ang ilang mga taon. Ang maliit na bahay na minsang puno ng pangamba at kakulangan ay naging tahanan ng tagumpay at alaala. Hindi man ito lumaki o naging magarbo, nagbago naman ang pakiramdam sa loob nito. Mas magaan, mas maayos, mas masaya, at mas buo. Hindi na kailangang gumising ng madaling araw ni Lola Fe para magluto ng kakanin. Sa halip, madalas na siyang nakaupo sa harap ng bahay. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada. Minsan, napangiti siya dahil sa bawat batang nakikita niya, naalala niya ang kanyang mga apo, kung papaano silang nagsimula at kung saan na sila ngayon. Si Rosaline ay isa ng respetadong guro. Marami ng estudyante ang humahanga sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang talino, kung hindi dahil sa kanyang dedikasyon. Madalas niyang ikwento ang patungkol kay Lola Fe, ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng sakripisyo. Si Benjo naman ay nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi man naging madali ang landas niya,
pinili niyang gamitin ang kanyang pinag-aralan para tumulong sa iba. Hindi na siya ang dating makulit na batang reklamo ng reklamo. Isa na siyang lalaking may paninindigan. Si Inigo ay isa ng ganap na nurse. Araw-araw humaharap siya sa iba't ibang mga pasyente. Dala ang malasakit na natutunan niya sa kanilang tahanan. Para sa kanya, ang pag-aalaga ay hindi lang trabaho. Ito ay tungkulin na nagmumula sa puso. At si Wela, natupad na ang kanyang pangarap na makalipad. Bilang isang flight attendant, narating niya ang iba't ibang lugar. Ngunit sa bawat paglipad niya, lagi niyang inaalala kung saan siya nagmula. At sa tuwing siya'y umuwi, laging may pasalubong para kay Lola Fe. Lola, para po sa inyo to. Galing pa po yan sa pinuntahan ko. Masaya niyang sabi. Ngunit higit sa mga bagay na yon, ang pinaka-importante ay ang kanilang presensya. Dahil kahit kaano sila kaabala sa kanya-kanyang buhay, sinisigurado nilang makauwi, makabisita, at makasama si Lola Fe. Isang hapon, habang magkakasama silang muli sa bahay, napansin ni Lola Fe ang katahimikan. Hindi na ang katahimikang puno ng lungkot, kung hindi isang payapang katahimikan. Naalala niyo pa ba? Mahinang tanong niya. Ano po, Lola? Sagot ni Rosaline. Noong mga maliliit pa kayo, akala ko hindi ko kakayanin. Nagkatinginan ng magkakapatid. Pero kinaya niyo po, Lola, sabi ni Benjo. Hindi lang po kinaya, Lola, dugtong pa ni Inigo. Nagtagumpay po tayong lahat. Ngumiti si Lola Fe at pagkatapos ay umiling. Hindi lang natin to magagawa sa ating mga sarili. Ito ay dahil sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Sumang-ayon ng lahat. Lumapit si Wela at hinawakan ang kanyang kamay. Maraming salamat po, Lola. Tahimik na napaluha si Lola Fe. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi na tulad ng dati. Hindi na yun luha ng pagod at pangamba, kung hindi luha ng kagalakan. Sa kanyang puso, alam niyang natupad na ang kanyang misyon. Hindi lang niya napalaki ang kanyang mga apo, naipasa rin niya sa kanila ang lakas, ang pagmamahal, at ang paniniwala na kahit gaano kahirap ang buhay, may liwanag pa rin naghihintay. At ang liwanag na yon ay nagsimula sa kanya. Isang simpleng lola na hindi sumuko, na patuloy na nagmahal, at kailanman hindi pinatay ang ilaw ng pag-asa. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o ginhawa, kung hindi sa sakripisyo, tiyaga at walang sawang paninindigan sa pamilya. Kahit gaano kahirap ang buhay, kung may taong handang magsakripisyo at may pusong hindi sumusuko, ang mga pangarap, kahit gaano kalayo, ay kayang-kayang maabot. At kapag dumating ang araw ng tagumpay, huwag kalimutang balikan at pahalagahan ang mga taong unang naniwala at nagtaguyod sa atin, dahil sila ang tunay na dahilan kung bakit tayo nakarating sa ating kinalalagyan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!